Magandang araw sa atin lahat. Muli tayong nagbabalik upang pag-usapan muli itong issue ng plunder case ni Senator Rodante Marcoleta. Ayan. Kung talaga bang selective justice ang ginawa nila, patutunayan natin yan kung paano naging selective justice at walang katunayan o katotohanan ang pagkakaso nila ng plunder kay Senator Rodante Marcoleta. Ayan. Kasi talagang tinitirya nila itong si Senator Rodante Marcoleta dahil sa paglalantad nito ng katotohanan sa nangyaring nakawan sa flood control. Gustong-gusto nilang patahimikin itong ating senador. Ngayon, may ipe-play tayong video kung saan makikita natin na ang iba't ibang mga politiko ay tumanggap ng donasyon. Tumanggap ng donasyon na hihigit pa sa 75 million. And so play na natin tong video na to. Kung gagawing issue ito, silipin na din natin yung ibang mga nag-donate sa kampanya ng mga politiko mula sa personal nilang pera at direktang nakinabang eventually. Ayan direktang nakinabang after nila mag-donate. Nag-donate sila ng pera sa politiko nung kampanya at ngayon nakapwesto sa gobyerno. Ayan, sino-sino ba tong mga taong ito? Dahil nabigyan ng posisyon sa gobyerno. Huwag na tayong lumayo. Anton Lagdameo, who's now Special Assistant to the President, donated 247.3. O paano ngayon yan? Mr. Boyeng Rimulya, the Ombudsman. 247.1 million donation. Kanino? Tignan natin. Milyon pesos sa kampanya ni BBM. Sa kampanya ni Presidente. Dapat ipakulong mo rin si Presidente, kasuhan mo ng plunder. Kasi tahasang panloloko to sa taong bayan. Masyado mong minamaliit ang intellectual capacity ng taong bayan, ang pag-iisip ng taong bayan. Masyado mong pinagmumukhang bobo. Hindi nyo ine-expect na merong mga gantong tao na maglalahad ng katotohanan para mabulgar yung kalokohan nyo dyan. Lilinawin ko lang, hindi tayo namimersonal. Kumbaga sinasagot lang natin yung mga sinasabi nilang paratang kay Senador Rodante Marcoleta kasi walang katotohanan, puro kasinungalingan. Sasabihin nila pwedeng ipasok ng plunder ay ang 75 million donation samantalang si PBBM pala merong 247.1 million donation na ngayon yung nag-donate sa kanya ay nakapwesto sa gobyerno. Ay paano ngayon yun? Yan yung tinatawag natin na selective justice. Injustice. Dapat kundinahin mo rin si PBBM, 'di ba? Kasi mas malaki yung kanya, 247.1 million. Paano ngayon yan? Kung kakasuhan mo si Senador Rodante Marcoleta ng plunder, kasuhan mo rin si Presidente PBBM. Karapatan mo yan dahil ombudsman ka. Binigyan ka ng karapatan ng taong bayan na magkaso sa mga politiko na umaabuso sa kanilang kapangyarihan. 'Di ba? Yan ang karapatan ng ng ombudsman, 'di ba? Na binigay ng taong bayan. O tuloy tayo nag-uumpisa pa lang tayo. Mel Robles, who was eventually appointed General Manager of PCSO, General Manager of PCSO. donated 30 million pesos. Magkano na? Almost 277 million pesos. Kasi 30 million plus 247 Oh. Kung sa mga contractors lang, Mr. Rodolfo Hilot Jr. of Rudil Construction and Enterprises Ayan na. Incorporated donated 20 million 277 million plus 20 million. pesos sa presidential campaign Marcos Administration. Oh, ang dami niyan, Ombudsman. ni BBM and bagged 3.22 billion pesos worth of flood control projects and close to 10.78 billion pesos for a total of 227 projects for the same period of 2022 to 2025. Oh, paano ngayon yan, Ombudsman? Napakalaki na ng perang yan. Kung ikukumpara mo sa 75 million ni Rodante Marcoleta, 'di ba? Kaya nasabi ng Iglesia ni Cristo na selective justice, 'di ba? Yan ang katunayan. Donation yan O 'di ba sabi sa batas, pwede kang tumanggap ng donasyon kung tatakbo ka
sa isang posisyon sa gobyerno. Yun ang sabi ng bata mo. Yan yung sinasabi natin na iba yung tinitignan sa tinititigan. Yan ang katotohanan na naninirya lang kayo nang hindi pumapanig sa inyo. Kasi ang problema, hindi nyo masuhulan si Rodante Marcoleta para tigilan yung pag-iimbestiga sa flood control. Yun kasi ang gusto nyo mangyari. Kaso hindi nga pumapayag si Rodante Marcoleta Dahil ang panawagan sa kanya ng taong bayan, ipagpatuloy ang pag-iimbestiga dyan sa flood control project na yan. Dahil sa nangyaring nakawan, 1.8 trillion pesos na dapat na napapakinabangan ng taong bayan. Magiging safe sila pag bumabagyo, kapag umaangat ang mga tubig, kapag nagbabaha, hindi na nila iindayin yun kung sakaling itinuloy yung project ng flood control. Yun yung punto doon, di ba? Mr. Jonathan Quirante of Quirante Construction Jonathan Quirante of Quirante Construction donated 1 million pesos plus 1 million, di ba? to BBM's presidential campaign. To BBM presidential campaign. Kung donasyon lang, limpak-limpak ang donasyon kay Presidente BBM, 'di ba? Dapat kasuhan ni Ombudsman Remulla yan. Suportado ka namin sa pagkakaso sa presidente, Ombudsman Boying, 'di ba? Between 2022 and 2025, his company bagged 76 flood control projects worth 6.77 billion pesos Kita mo, ang laki 6.7 billion pesos. and an overall total of 185 projects worth 12.58 billion pesos. Paano ngayon yan? 'Di ba? Sinama na yung sa flood control, 'di ba? Jonathan is the nephew of Mr. Alan Quirante of UM Builders na kasama sa top 5 flood control contractors. For comparison, ang AAA na nasa top 15 list ni BBM may total flood control projects worth 6.38 billion pesos Kita mo? Ang laki niya, no? Paano ngayon yan? Ombudsman, 'di ba? between 2022 to 2025 and a total of 9.67 billion pesos para sa lahat ng mga kontrata nila. Mas malaki pa ang nakuha ng Quirante Construction kaysa sa AAA, pero wala sa top 15. And that, of course, is a whole different matter, and it's up to you what conclusion to draw from that. I'm just presenting numbers I got from the DPWH database. But, like I said, if you are to look into one case, you should be willing to look into others. Otherwise, Tama. you cannot blame us if isipin namin na talagang politically motivated ang inquiry na ito. Not Tama. only is there nothing legally stopping Escudero's team from accepting the donation, he also declared it in his statement of Escudero tumanggap ng donasyon. Bakit? Inano yung kaso? Whitewash. contribution and expenditures o SOSE. Doon pa lang, natanggal na yung element ng mali siya sa pagtanggap ng donation. I know it is in the mandate of COMELEC na i-check yung katotohanan ng mga declaration ng mga kandidato sa SOSE nila. But honestly speaking, is there really a 100% accurate and honest SOSE? Doon nga lang sa mga na-upload sa COMELEC website mismo. Ang dami-dami ng kaduda-duda Yung NUP, backed by Ricky Razon, 92,864 ang declared na gastos na napunta sa rent ng headquarters. Walang nakalagay dito na natanggap na donation. Sino ba ang mga officers ng NUP? Ronaldo Puno, Romeo Acop, and Christine Boying Remulla. Bida ka pala ombudsman Na ngayon ay ating ombudsman. Paano ngayon yan? Kasangkot ka pala dyan, di ba? Siya nagsabi niya na. I mean, baka naman, di ba? May Baka attachment daw. na kasama yung SOSE na yan. I don't know. This is just what's on. Puna kayo ng puna sa dumi ng mukha ng iba, pero yung mga dumi nyo tumatagos na sa kaluluwa, di ba? Kaya naman pala tahimik ka, kasama ka naman pala, di ba? The website of COMELEC at pinapakita ko lang kung Kita mo pinapakita lang namin, kasama na ako doon, nakasama ka sa NUP. Hindi ko sinasabing nagnakaw ka. ano yung nakuha natin. Liberal Party, 2.85 million pesos ang tinanggap na cash contribution. 12,500 pesos in kind ang total na ginastos
2.85 million pesos. Ah. Kiko Pangilinan sa Senado, mamamayang liberal sa Kongreso. Amazing! Talo pa sila ng Kabataan Party List. 3.5 million pesos ang natanggap na cash donation. Diba? Wag ka! Ang Akbayan, founded by the most reputable political analyst today, ang napakagwapong si Ronald Llamas, Oh, ito, madaldal to eh. Si Ronald Llamas eh. listed here as a political party, not a party list, walang natanggap na donation. Wow. Pero may Igastos. ginastos na 18,188,000 Dahil pera. pesos. Again, ito lang ang naka-upload sa Comelec website. Baka naman may mga attachments pa Lapses. yan na hindi Oo. natin alam. But I don't see why it won't get reflected here. Yung mga donation Tama, dapat nagre-reflect yan. Kasi para pag tinignan ng taong bayan, kumpleto yung dokumento. Kasi hindi ka na pupunta ron mismo sa Comelec, hahalongkatin mo. Hindi ganun eh. Ngayon, ginagamit ang teknolohiya para ma-inform ang taong bayan. Pero bakit pati technology, pinaglololoko nyo ang taong bayan? Ayaw nyong i-upload lahat, di ba? Yun yung problema na dapat pinakikita nyo sa taong bayan. Yung mga dokumentong yan. na natanggap nila. But at this point, who even cares anymore? Eh nung 2010 na, may nalista silang donor na patay na. Tapos may barangay chairman daw na nag-donate ng 500,000 pesos. Wow. Really? Na-question ba sila? No? Naparusahan ba sila? Another no? And I'm not saying dahil backer nila that time ang Aquino family, but I will say na backer nila that time ang Aquino family. Again, who cares anymore if these people lie on their sauce? Of course, we want them to be honest, but are they really? Hindi, syempre. Diba? May pinagtatakpan na yan. So, pupunta naman tayo dito sa naging pahayag ulit ni Auntie Claire. Ayan. Suking-suki natin ngayon si Auntie Claire. Kasi napakarami niyang mga binitawang salita na hindi mo kapupulutan ng aral. Ayan. Suking-suki natin siya ngayon, di ba? Kasi ilang beses niyang pinagtitira ng masasakit ang ibang ang mga tao na sumusuporta sa pag-iimbestiga sa flood control. So, i-play na natin tong video ni Undersecretary Claire Castro. Ayan, ang PCO. Follow up lang din po muna po doon sa rally, no? Well, sabi nyo nga po nire-respect yung karapatan nilang magprotesta, but is there a directive from the president na kung hindi pa rin po sila aalis over a given time, ay kailangan na silang i-disperse? Because there are also reports or information that we're getting na pwede pong tumagal ng 1 linggo yung ganitong klaseng mga aktibidad. How prepared is the government or Malacanang to deal with such activities? Ang gobyerno naman po ay laging handa. Laging handa, na supresa nga kayo sa rally. Paano nyo napaghandaan yan? Di ba? Hindi para lamang isagip ang administrasyong ito, kundi isagip ang bawat tao na maaapektuhan. Isagip, bakit nasa peligro ba sila? Nasa kapahamakan ba ang mga taong dadaan sa EDSA? Kapag sinabi mo o kapag ginamit mo yung word na sagip, ibig sabihin, ano lang yan, sobrang hirap nila sa buhay, yung halos wala silang makain, araw-araw, bihira sila makakain sa isang araw. Pangalawa, nasa peligro ang buhay ng isang tao, nasa kapahamakan. Dadaan ka lang dyan, sasagipin mo sila. Ano yun, ipapasan mo sila? Ikaw ang magta-traffic? Napaka-hipokrito ng mga salitang ginagamit nyo. Hindi, sa totoo lang walang personalan. Trabaho lang to. Kayo, as public official, may karapatan kami i-criticize kayo. Kasi totoo naman napaka-hipokrito, sagipin. Hindi naman mapapahamak mga taong dadaan dyan. Ng rally na ito. Mas marami po ngayon ang naapektuhan dahil sa biglaan nilang pagdagsa. Noon pa marami na apektuhan dyan. Kay Presidente Duterte, GMA Pinoy, traffic na dyan noon pa. 'Di ba? Noon pa, traffic na dyan. Isang tao lang ang nakapagpawala ng traffic dyan. Si Pacquiao. Kasi ultimo magnanakaw nanonood sa kanya. Zero crime rate at walang traffic. Datos yan ng PNP at MMDA. Real talk yan. 'Di ba? Si Pacquiao lang ang hindi nakapagpa-traffic ng EDSA. Pero kung sasabihin mo ngayon dahil sa rally nag-traffic, kahipokrituhan yan. Kasi noon pa traffic na dyan. Sa EDSA. Just try to imagine, yan po ang daluyan ng trapiko. Ay, saan dadaloy? 'Di ba sa EDSA kalsada yan natural. Marami pong dumadaan dyan. May Natural. mga tao na, kumbaga, emergency. Oh, ibalita nyo kung may napahamak. Kasi yung mga tao, may bilin dyan. Yung mga kapatid sa iglesia, may bilin dyan. Kapag kami emergency,
ipapriority nila yon. Sila mismo ang magta-traffic para matulungan na makalagpas agad yung ambulansya, yung mobile, yung bumbero, kasi yan ang bilin dyan, di ba? Masyado nyong ina-underestimate ang leadership dito sa Iglesia ni Cristo. Alam nyo kung bakit? Kasi wala naman kasi talaga kayong alam sa pamunuan at sa Iglesia ni Cristo. Wala kayong alam. Kaya ano lang yan, hawsyaw lang sa utak nyo yan eh. Nag-ano lang kayo, imagination, di ba? Wala kayong alam talaga sa nangyayari. Diyos ko. Ang dahilan kung ba't dumadaan dyan. Pero naapektuhan dahil dito sa rally Oh, sige, tuloy mo ah. na ang isa nga sa nadinig natin ay tutol sila sa pag-iimbestiga kaugnay sa kasong di umanong sangkot si Senator Marcoleta. Ayaw niya banggitin yung last year pa natin na kinukundina nung mga nakaraang rally pa. Yung flood control scandal na dapat may mapanagot. Pangalawa na lang yung kay Senador Rodante Marcoleta. Kasi selective justice nga eh. Paano naman natin nasabing selective justice? Si Ka Rodante Marcoleta may 75 million donation. Diba? Si PBBM merong, kagaya ng pinakita natin kanina ha, merong 247.1 million donation. Merong 30 million donation. Merong 1 million donation. Merong 20 million donation. Merong 6.7 na flood control. Billion ha, billion. Yung part na yun, billion na yun. Pati yung 12 billion. Diba? So, hindi natin alam yung sa mga contractor na yun kung magkano yung binigay. Pero dun pa lang sa 247.1 million eh. Kung ikukumpara mo sa donation kay Senador Rodante Marcoleta, almost triple. Bakit hindi nyo makasuhan ng plunder si PBBM? Diba? Wag na tayo lumayo, wag na tayo dun sa flood control na yan. Yung 6.7 saka 12 billion na yan. Doon na lang tayo sa 247.1 million. Ba't hindi nyo kasuhan? 'Di ba? O ngayon, yung mga nag-donate sa kanya nakaposisyon sa gobyerno. Tapos pag-iinitan nyo si Ka Rodante Marcoleta? Talaga? Kasi kaya hindi nyo makasuhan, sinabi sa batas pwede tumanggap ng donasyon eh. Basta tatakbo ka sa posisyon sa gobyerno. Si Ka Rodante tatakbo eh, kaya pwede siya tumanggap. Yan ang selective justice na sinasabi ng Iglesia ni Cristo. 'Di ba? Yun yung pinupunto namin na pinagtatakpan mo. Bakit ayaw mong banggitin yun? 'Di ba? Yun lang naman yun eh. Walang personalan, trabaho lang. Okay, naunawaan naman namin. Pero may karapatan kaming i-criticize kayo kasi public official kayo eh. 'Di ba? Nanunungkulan kayo sa gobyerno. Ombudsman, Boying Rimulya, baka naman pwede mong kasuhan si PBBM dahil may donation rin siya. 'Di ba? Yun yung request ng taong bayan. Comment down below kung sang-ayon kayo. So, hindi natin matatawaran ang kanilang dahilan, pero baka hindi maintindihan ng karamihan sa atin. Hindi maintindihan kasi ayaw nyong aminin. Nililito nyo ang taong bayan. Pero may mga tao na nagsasalita, nagpapatunay, kagaya nung bata ni Boying Rimulya na tama lang na tumanggap ng donasyon si Senador Rodante Marcoleta kasi tatakbo siya sa isang posisyon sa gobyerno. Kaya pwede siyang tumanggap ng donasyon. 'Di ba? Yun ang sabi ng bata ni Boying Rimulya. Ombudsman, ikaw nang bahala kumausap sa bata mo. Nilaglag na kayo. Na mas naaapektuhan sila dahil sa pagpoprotekta sa isang tao. Pinoprotektahan ng isang tao o pinoprotektahan ang taong bayan, 'di ba? Ano bang ginagawa ni Senador Rodante Marcoleta? Nilalantad ang korupsyon. Meron ba kayo narinig sa kanya na nanghihingi siya, nanguhuthot siya ng pera sa inyo? Kasi kung meron kayong ganung aligasyon, kailangan may ebidensya. Pero wala kasi alam nyo kung bakit? Ang mandato niya yung para sa bayan. Ang hiling ng taong bayan imbestigahan yung flood control scandal na yan, 'di ba? Kasi ikababagsak ng bansa natin yan. Kapag nagpatuloy yan, babagsak ang bansa natin. Hindi ko nilalait ang Somalia, hindi ko nilalait ang ibang bansa sa Africa, pero hanggat kaya isurvive ng mga taong may konsensya pa dyan sa gobyerno, wag natin itulad ang bansa natin ron. Nabababa ang quality ng pera natin, na maghihirap ang taong bayan, na mahihirapan na tayong mapataas muli yan. Kasi once na nandiyan ka sa baba, mahihirapan ka na mapataas yan. Sobrang hirap niya.
niya. Gusto nyo ba ganyang kadami pera mo pero ang halaga 50 pesos? Yung isang bundle mo 20 pesos? Gusto nyo bang mangyari yun? Kagaya sa ibang bansa na nabanggit natin? Na ang inuulam nila putik, chocolate mud. Yun ba ang gusto nyo mangyari sa bansa natin? Sa mga kababayan natin? Ngayon nga lang, sobra na kayo magmura eh. Dahil sa hirap ng buhay eh. Paano pa sa Africa? Ang ulam nila doon, chocolate mud. Oh, pinatutuyo nila yung putik, ginagawang hulman chocolate, yun ang iulam nila. Tas ang kanin nila, ganyan lang kakarampot. Real talk yan. Mag-search kasi kayo para alam nyo. Oh, diretso tayo. In relation po to Senator Marcoleta, as thousands of Iglesia ni Cristo members nga po gathered to EDSA, sabi po ni Senator Marcoleta, ang kasalanan ko lamang po ay yung paglingkuran kayo. He also warned, ngunit kapag ako ay kanilang inaresto, hindi na po matutuloy yan, yung kanya pong advocacy in fighting corruption and yung sa flood control controversy. Akala po nila ay malilibing na ito sa limot. And he suggested that his possible arrest is also Totoo naman na malilibing sa limot. Bakit? Sino ba sa mga senador ang nagpupursige? Kung wala si Caro Dante Marcoleta, magpupursige ba yung iba? Syempre hindi. Tinatakot nila Si Joel Villanueva na lang pati si Chis Ano nangyari? Gumano Bumaliktad, naghudas. Kaya nga tawag sa kanya Judas Villanueva. 'Di ba? Kasi walang paninindigan. Hindi kagaya ni Senador Rodante Marcoleta na tinutupad kung ano ang mandato sa bayan. 'Di ba? link to Vice President Sara Duterte's impeachment. Anong sabi niya? Oh, kita mo na, nabablock ka na. Ngayon ko lang siya nakita na block Anong sabi niya? Yung ganyan. Kasi hindi na sila ready. Alam nila kapag nagkamali sila, sisilab lalo yung apoy na inumpisa nila. Una ay hindi na matutuloy ang kanyang pag-iimbestiga. Ano yung unang statement? Kung siya daw po ay maaresto, hindi na daw po matutuloy yung kanilang investigasyon sa flood control. Yung naunang statement niya. Ang kasalanan ko lamang ay ang paglingkuran kayo, kung kasalanan matatawag yan na humarap Ang bait ni Auntie Claire ngayon, napapansin ko. Ano siya kumbaga mahinahon ang pagsasalita, hindi mataray ngayon, hindi mayabang Mahinahon ang pakikitungo pag-usapan ay ang Iglesia ni Cristo, 'di ba? sa kanila ang buong tapang para malaman nyo ang totoo. Yung pangyayaring ito ay patungkol sa Sige, mag-ingat ka sa pagsasalita mo. 75 million Yan ka na naman, 75 million. Ang pangyayaring yan galing sa flood control. pesos na dinonate sa kanya. Ang kaso na sa ngayon ay kinakaharap niya ay galing sa kanya mismo ang admissions. Ang pagsabi at sabi niya naging truthful siya, umamin siyang Tapos, tumanggap siya ng 75 million pesos. sabihin mo yung donation, 'di ba? Ito ang panlilihis sa katotohanan Umamin siya na tinanggap niya ang 75 million pesos. Sabihin mo yung word na donation, 'di ba? Alam mo kung bakit ayaw niyang sabihin 'yon. Kasi kapag sinabi niya 'yon, tapos na ang usapan. Kasi nakasaad sa batas 'di ba? Nakasaad sa batas na pwedeng tumanggap ng donation ang sino mang tatakbo sa isang pampublikong posisyon, 'di ba? Tapos na ang laban. Mula sa 3 donors. Kita mo? Iniiwasan niya talaga yung word na donation So doon lamang po iikot yung kaso. Edi sana kasuhan rin ni Ombudsman Boyeng Rimulya si PBBM kasi napakaraming donasyon. 247.1 million, inuulit ko paulit-ulit natin babanggitin yan. At i-comment nyo yan sa mga live posts ni Secretary, Undersecretary Claire Castro. Yung donasyon na yun. At sinasabi nila na plunder yung case. Totoo, sinasabi niya na hindi naman pondo ng gobyerno ang di umanong kanyang kinuha. Pero sa plunder law natin, gusto ko lang ipaliwanag din sa taong bayan. Kanina pa kami nakikinig sa paliwanag mo, di mo mapaliwanag Na sa kasong plunder, nandyan po yung binabanggit na ill-gotten wealth. Paano naging ill-gotten wealth yun? Tagong yaman? 52 million nga lang pera ni ni Congressman Marcoleta that time bago siya maging senador. 52 million ill-gotten wealth para sa isang congressman. Ang nakapaloob sa ill-gotten wealth ay by receiving directly or indirectly any commission, gift, share. Yan yung ginagamit nila, yung kagaya sabi ko sa unang video natin bago tong video natin ngayon. Yung gift, 'di ba? Yan yung ginagamit nila Percentage, kickbacks or kickbacks. any other form of pecuniary benefit from any person and or entity in connection with any government contract or project or by reason of the office or position. Ano bang naging pangako ni Senador Rodante Marcoleta na sinasabi nyo na napag-usapan nila? Bakit ayaw nyong sabihin
sasabihin sa taong bayan? Kasi sabi nyo may usapan eh. Ano nga yun eh? Gusto malaman ng taong bayan kung ano yun. Bakit ayaw nyong sabihin? 'Di ba para malaman namin kung nagsasabi kayo ng katotohanan, 'di ba? 'Yun yung pinupunto namin kung bakit kami nagsasalita ng selective justice kasi hindi nyo pinapaliwanag ng maayos. 'Yun ang problema, 'di ba? Of the public officer concerned. Inamin po niya na tumanggap siya ng 75 Ayan na naman tayo sa inamin eh. Kanina pa yan, paikot-ikot tayo eh. million pesos habang siya ay Ano? congressman. So dun lamang po Kita nyo yung ano niya, the way niya magsalita, na ingat siya sa sinasabi niya kasi alam niya mali. umiikot ang kaso. At siya naman po ang Hindi dun umiikot, pinaiikot-ikot nyo lang para paniwalaan kayo ng taong bayan. 'Di ba? Pero kung tutusin, kagaya ng binanggit nung assistant ni Boying Remulla, pwedeng tumanggap ng donasyon ang isang public official kung sakaling tatakbo siya sa isang pampubliko pang posisyon. 'Di ba? Yun yung sinasabi. sabi niya ay naniniwala siya sa justice system natin. Dahil tumututol sila noon sa pag-surrender sa ating dating Pangulong Duterte sa ICC. So pinanindigan nila na ang justice system naman Kasi nga ba't mo isusurrender sa ICC? Hindi naman tayo miyembro, 'di ba? O kita mo, nililihis niya yung usapan para malito ang publiko, 'di ba? Dinadivert niya, 'di ba? natin ay umiiral at hayaan natin ang proseso. Kung ito naman po ay kanyang madedepensahan ng maayos. Paano nga madidepensahan? Bata ni PBBM si Ombudsman, bata ni PBBM si Matibag, bata ni PBBM si John Vic. Dapat yung Ombudsman ay independent. Sige nga, 'di ba? Dapat independent yung Ombudsman eh. O paano mo ngayon masasabi na madidepensahan ng maayos ni Senador Rodante Marcoleta kung si BP Sara nga eh, walang ebidensyang nagnakaw eh. Pinipilit nyo ma-impeach, 'di ba? Yun yung pinupunto eh. Alam mo tawag doon? Political persecution na hindi dapat nangyayari sa demokratikong bansa. Hindi dapat nangyayari yun. Nangyayari lang yun sa dictatorship kasi malaya tayo eh. Hindi tayo diktador. Pero bakit tayo merong political persecution? 'Di ba? Yun yung point na porket iniimbestigahan yung flood control, kakasuhan nyo ng plunder kahit hindi naman pera ng taong bayan yan, di ba? Ang dami nyo nagogoyo ng mga kababayan natin. Dahil sa kanyang mga ebidensya. Mas maganda po na ang hustisya ang siyang humatol. Hostes siya? Binabaluktot nga yung hostes siya eh. Pati batas nga binabaluktot eh. Di sa pamamagitan ng pagrarally. Ay bakit na-intimidate kayo sa rally, di ba? Alam nyo kasi na once na nagkamali kayo ngayon, alam nyo kung ano kalalabasan. O ngayon dumidiplomasya kayo. Noong mga nakaraang rally, nakikipag-usap sa inyo ng maayos. Anong ginawa nyo? Umayon ba kayo sa napag-usapan? Na ituloy ang investigasyon sa flood control? Bagkos anong ginawa nyo? Pinky, Senador Rodante Marcoleta, ulitin natin ha. Tinatanong yung witness na babae, anong ginawa ni Pinky Lacson? Siya sumasagot. Bakit siya ba witness? 'Di ba? Common sense eh. Alam natin yun kung bakit niya ginagawa yun, 'di ba? Para mapagtakpan yung pagnanakaw ng mga senador, ng mga congressman diyan sa flood control project na yan, 'di ba? Naaapektuhan ang iba nating kababayan na hindi naman sangkot. O sa flood control kapag bumabaha, naapektuhan rin naman yung mga kababayan natin na ano pipiliin nyo taong bayan? Kayo, tatanungin ko kayo. Gusto nyo bang magbaha ulit sa mga probinsya? Sa Bulacan, o sa Marikina, umapaw ang baha, may mamatay na naman. Gusto nyo ba yon? Diyan sa Quezon City, diyan sa EDSA, nagbabaha. Gusto nyo ba yon? O diyan sa Maynila, gusto nyo ba nagbabaha? Sa Baseco, gusto nyo ba nagbabaha? Sa Parola, gusto nyo ba nagbabaha? Ang daming apektado niyang flood control na yan, 'di ba? Na dapat yun yung natutugunan na problema ng taong bayan. Kaso anong ginawa? Ninakaw ang pera. Napaka-hipokrito ng mga nagiging pahayag nyo kasi. Trabaho lang to walang personalan, 'di ba? Nulit natin, napaka-hipokrito yung mga sinasabi nyo, 'di ba? Nakawan, tinigil nyo investigasyon, nakawan sa flood control. Ano kayo? Sa kaso na kanyang kinakaharap. In relation po din, si Vice President Sara Duterte naglabas din po ng statement accusing the Marcos administration of being defined by poor governance and of weaponizing the justice system by filing cases against imprisoning individuals who dare to speak out against alleged
alleged corruption. Sabi po niya sa kanyang statement, this administration has been defined by poor governance and its failure to acknowledge and address the country's real problems. Nag-ugat ang mga usaping ito dahil sa pagpapatupad ng Pangulo ng batas. Anong batas ba pinatutupad ni PBBM? Hindi ko alam yun Ano kaya yun? Sa mabilisang pagpapanagot sa mga taong sangkot. Asa na yung investigasyon gusto makita ng taong bayan kung talagang napatunayan na itong mga kinasuhan nyo, sila talaga ang mastermind. Yun ang gusto makita ng taong bayan. Saka, yung mga taong nag-deliver ng pera, bakit hindi nyo kinuwang witness? 'Di ba? Sila nag-deliver ng pera sila nag-deliver bawat bahay ng congressman at senador. Bakit hindi nyo kinuwang witness? Legitimate yung ginagawa nilang operation na pagdi-deliver ng basura kung tawagin nila. Code name yun ng pera, 'di ba? Paano nyo nasabi na yung mga kinasuhan nyo ngayon, sila talaga ang mga sangkot? O baka mamaya collateral lang sila. Protektado pa rin yung mga mastermind, 'di ba? Yun yung gustong malaman ng taong bayan na paulit-ulit naming sinasabi sa inyo na kailangang ituloy ang investigasyon sa flood control. Kahapon, tinanong tayo, ang sabi nga natin, Ano? sabi natin kay Ivy, wala pang 1 taon, pero Wala kami pakialam kung may 1 taon na, 2 taon na, ang mahalaga makita ng taong bayan na nagpapatuloy ang investigasyon. Hindi problema yung panahon Patuloy dapat ang investigasyon, hindi naaantala. Napapanood, nakikita, kaya nga transparency. Hindi nga namin alam kung saan nyo kinuha yung pag-iimbestiga nyo Alam nyo noon, pwede nyong lokohin ng taong bayan. In general tong sinasabi ko para sa lahat to. Pwede nyong lokohin ng taong bayan. Bakit? Kasi walang social media. Pwede nyong manipulahin ang mainstream media, bayaran nyo, takutin nyo, lahat gawin nyo para ma-manipulate. Pero ngayon hindi na. May technology na ngayon. Lahat pwedeng mag-Facebook, lahat pwedeng mag-YouTube, lahat pwedeng mag-research sa Google kung ano na balita. Yun ang matinding problema nyo, yung technology. marami nang nakasuhan, marami nang naipakulong. Ang isa nga po ay kaalyado pa. Sino? Si Bong Revilla? Collateral lang yun Si Bong Revilla maglalakas ng loob, di naman abogado yun, di ba? Maaring tumanggap, di ba? Maaring tumanggap, pero hindi yan ang mastermind. Real talk tong sinasabi ko artista yan, hindi yan abogado, di ba? Ni dating Pangulong Duterte. I am referring to Senator Bong Revilla. Walang sinisino, walang kulay. Kami, kaya namin patunayan na panahon ni PBBM yan. Alam mo kung bakit? Ano ba sabi ng Brave 18? Ano ba sabi ng pinsan ng Pangulo? Ano ba sabi ni Saldico? 'Di ba? Huwag mo nang paligoy-liguhin ang taong bayan. Hindi namin kailangan ng ganyang sagot. Ang kailangan namin ang sagot sa resulta ng investigasyon sa flood control. Ang pagpapatuloy ng investigasyon. Yun lang ang sagot na makatutulong sa taong bayan. Sa nangyaring surprise rally po kanina, sa tingin niyo po ba nagkaroon ng intelligence lapses? Yusek? Meron! Ano? Hindi ko po masasagot kung nagkaroon ng intelligence lapses. Ba't hindi nyo alam kung walang lapses? Bakit hindi nyo alam? Bakit kayo nabigla? Aminin man sa hindi, ganun na nga ang nangyari. Dahil madaling araw po ay nalaman na po namin. 4 PM pa lang, alam na ng mga iglesia ni Cristo 'Di ba? Nakita nyo yung diferensya? Kung gaano katagal makarating sa kanila yung impormasyon. Ang problema, nakarating sa kanila yung impormasyon, nandun na ang mga kapatid sa iglesia ni Cristo. Kasi hindi nyo kayang suhulan. Hindi nyo kayang tapatan ng pera ang pananampalataya ng iglesia ni Cristo. Ang pagsunod sa aral ng Diyos. Yun ang nakakapagdisiplina sa tao sa mga iglesia ni Cristo. Yun ang pinananampalatayanan. Siguro po talagang pinilano. Natural, 'di ba? Natural. Ano 'yun? Kapag naisipan mo, patawag mo 'to, 'yun na 'yun. Natural, may pagplano diyan. 'Di ba? Kasi i-organize mo 'yung mga kapatid Pero hindi agad dineclare na sa gantong date halimbawa Monday Friday tayo magaganto ganto. Hindi ganon. Hindi agad dineclare. Plano, pero hindi agad dineclare. 'Yun 'yung sinasabi. Kasi nga gusto nga sorpresa, regalo para paggising nyo. Kita mo, kinabahan kayo. Hindi ko nga alam kung ano nangyayari, bakit may rally. Wala man lang nagsabi sa akin. Kaya pala merong pinagmumura diyan sa Malacanang, 'di ba? Na magkaroon ng surprise rally. Ano ba 'yung surprise, 'di ba? Itinago. Natural, sorpresa nga At although sabi nga natin, iginagalang natin ang ano? liderato ng INC, pero Pero ano? ang
pag-admit na ito ay isang surprise rally at itinago. Ulit-ulit ka na. Hindi po Ano? yun maganda. Paano hindi maganda? Karapatan yon ng taong bayan. Ang ini-express ng Iglesia ni Cristo. Ang disappointment na ini-express ng Iglesia ni Cristo. Binaluktot nyo eh. 'Di ba? Anong malay namin kung bibigyan ng permit yan? Ngayon, wala silang choice kundi bigyan ng permit. Kasi nandun na. Hindi natin alam, di natin siya pinagbibintangan. Pero, hindi tayo, kumbaga, eto opinion natin ayaw lang lumagay sa alanganin. Kung kailan kukuha ng permit saka hindi bibigyan. 'Di ba? Sa tingin ko, isa yun sa mga rason kung bakit sorpresa yung naging rally. Kasi kung titignan nyo, lagi namang may announcement. Yun lang yun sa palagay ko Yun lang yun sa palagay ko. Hindi natin alam kung ano talaga yung totoong nangyari. 'Di ba? Opinion lang natin yon. Para mabigyan ko lang kayo ng idea. 'Di ba? Hindi siya maayos. Paano hindi maayos? 'Di ba? Kayo lang ang hindi maayos. Dahil hindi po siya tumutupad Saan? sa batas. At Sa batas? hindi rin po ito Yung pagbend nyo ng law, tumutupad ba sa batas yon? Yung pagkakaso nyo kay Caro Dante Marcoleta? Pagtupad ba sa batas yon? O paglabag sa batas? O pagbabaluktot ng katotohanan at ng batas? 'Di ba? Asaan ang pagtupad sa batas? Yung pagpapatigil nyo ng investigasyon sa flood control? Yung ba pagtupad ng batas yon? Yung pinipilit nyo na 15 votes lang pwede nang makonvict ang isang impeachable officer. Yun ba pagtupad ng batas yun? 'Di ba nakasaad sa Constitution 16 votes an impeachable officer? 'Di ba? Katulad nung kaso ni BP Sara. Oh, yung 13 na nakasaad rin sa Constitution, all of its member. Ginawa niyong 12. Pwersahang kinuha. Yun ba pagtupad sa batas yun sa konstitusyon? Kung pagtupad sa batas yan, bakit hindi nakalagay sa konstitusyon? Bakit hindi nakalagay sa saligang batas ng Pilipinas? Kaya wala kayong karapatan na sabihin na pinatutupad nyo lang ang batas. Kasi kung kayo ang unang-unang bumabali nito, in general yan ang sinasabi natin. Wala kayong karapatang gamitin yung salitang yan. Kayo unang bumabali 'di ba? magalang sa karapatan ng ibang tao. Ginagalang namin, wala ka talagang alam, 'di ba? Sa Iglesia ni Cristo. Mag-research ka muna kung paano namin galangin ang karapatan ng isang tao. Mag-research ka muna bago ka magsasalita ng ganyan. With this, tinanong ba ni Pangulong Marcos sa mga authorities kung bakit o paano nangyari na nagkaroon ng surprise at hindi natunugan ng intelligence community? 'Di ba? Kapag hindi ko sige. po kasi masasabi kung ano po ang ginawa ng grupo. So kung sila pa pong grupo, hindi naman sila terorista, hindi naman sila rebelde. Oh. May kanya sila, private citizen sila, na may kanya-kanyang agenda. Ano kanya-kanya? Nagkakaisang agenda lang yan. Ang pagpapahayag ng pagsuporta sa pagbubukas o pagpapatuloy ng investigasyon sa flood control. Yun lang ang agenda dyan. Yun lang yun. 'Di ba? Yun lang yun Last year, ano ba panawagan? Accountability for better democracy, kapayapaan, peace. Ano na naman mga pinagsasabi mo? So kung hindi ko po masasabing hindi natunugan, Hindi nyo natunugan, si PBBM na nga nagsabi bakit hindi niya alam. Walang nakapagsabi sa kanya. Siya na nga kinukontra mo yung salita ng amo mo. hindi ko po rin masasabi kung may kakulangan. May kakulang. Mas maganda po siguro maitanong natin ito sa Saan? sa ahensya. Ahensya Sa ng... DILG. Oy, John Vic, sinisisi ka sinisisi ka na kaibigan mo kita mo. Kung wala kayong ginagawang kalokohan, 'di ba? Maayos ang pamumuhay niyo diyan. Maayos ang pamumuhay ng mamamayang Pilipino. Kita nyo, kayo nagbabakbakan. PNP. Pero ako, categorically, hindi ko po masasagot kung nagkulang ba Lapses. pagdating sa intelligence gathering. Wala talagang gumanang intelligence sa inyo. Intelligence report, di talaga kayo makakatanggap niyan. Kasi walang magkakalulu niyan. Real talk yun. Real talk yun. Hindi kayo makakakuha ng intelligence report. Kasi napakahalaga at bilin yan na walang lalabas hanggat hindi tayo nakakatapak sa EDSA. So maraming salamat nga pala sa patuloy niyong pagtutok at pagsuporta sa aking vlog at sa aking pagtatalakay dito sa mga nangyayari sa ating gobyerno at sa pagbabaluktot nila ng katotohanan. Huwag niyo po sanang kalimutan mag-subscribe, like, and share, and please click the notification bell button para palagi kayong updated sa lahat ng ating uploads. Asahan nyo na magsisilbi ako ng tapat sa inyo at magpapahayag ng mga totoong impormasyon na ibinabato sa atin. Ayan, so magkita-kita po tayo next video. Hanggang dito na lang. Bye-bye.